Simple-simple lang po itong ginawa ng Secretary ng Department of Interior and Local Government. Pero yung kanyang ginawa at inspeksyon sa mga bagong kulungan diyan sa Quezon City Jail sa may Payatas, kaya sinabi kong simple pero antindi ng dating nito, nakaka-stress at siguradong madidepress yung mga involved sa korupsyon, sa flood control at infrastructure project sa bansa. Kasi ang sinasabi ni Secretary Remulla, yan ang paglalagyan ng mga pwedeng makulong sa lahat ng mga may kinalaman sa korupsyon. Politiko, bilang mga proponent sa scam ng project, kontraktor, district engineer, at iba pa. Mahigit pong 200 mahigit na 200 ang kakasya doon sa bago na kulungan, Bureau of Jail Management Penology, Quezon City, Payatas area. Alam niyo kung bakit napakaganda ng lugar? Malapit lang yun sa Sandigan Bayan. Diyan lang yun sa may Commonwealth Avenue Actually, pagtawid mo ng Sandigan Bayan, wala nga lang shortcut doon. Iikot ka doon sa may San Antonio, doon ka dadaan. May entrance dyan, papasok ng Payatas. Nandun ang pwedeng pagkulungan. Maganda yun. At least malapit-lapit itatravel. Oras na may hearing sa Sandigan Bayan, yung senador, halimbawa, congressman, at mga kontraktor at district engineer, madali lang. Huwag nang ikulong sa Campo Crame. Kasi yung mga nakulong sa Campo Crame na mga politiko, hindi naman nadala. Umulit pa nga Sino ba ang mga nakulong dyan? Si Bong Revilla at si Jinggoy Estrada. Parehong nababanggit na naman dito sa kaso ngayon ng korupsyon. Na-involve sila doon sa PIDAP noong panahon ni Poles. Di ba? Hindi naman sila nadala Ngayon sinasabing mayroon ding kinalaman. Hindi ko sinabing guilty. Base doon sa mga testimonya at sinumpaang salaysay na humarap sa Blue Ribbon Committee, si Jinggoy Estrada at Bong Revilla at Escudero, dating Senate President, at Villanueva ay nabanggit ang mga pangalan. Kaya tama lang Secretary John Vic Remulla, yung kapatid ni Ombudsman Remulla, na gumawa ka ng bagong kulungan para naman hindi masyadong nagiging VIP itong mga ito kapag may warrant of arrest. Bakit pa sa loob ng Campo Crame hindi naman kulungan yun? Yan ay opisina ng mga pulis. Dapat ilagay sa mga simpleng kulungan na katulad ng mga pangkaraniwang tao. Mabuti nga ito at may bago silang kulungan. Bago yung bed, bago yung selda, o di malinis at mabango pa yan. Pinakita na nga May bed na kahit papaano at may sariling CR. O di ba? Kaysa sa nga doon sa Crame, bakit nga naman sa Crame? Tama lang kung ilan ang makukulong dahil sa pagnanakaw sa pera ng bayan, dahil bilyon, trilyon ang pinag-uusapan, dapat pagsama-samahin ito sa Payatas Jail ng Quezon City dahil nga po, ang isa pang maganda rito, malapit sa paglilitis dyan sa Sandigan Bayan. Kasi yung Sandigan Bayan, nandiyan sa Commonwealth Avenue. Doon sa kabilang side. Kung mapunta ka ng Fairview, nasa kanang side bago ka dumating ng Kongreso. Yun naman Payatas, nasa kaliwang side. Medyo malaking compound yun. At iba pa. Okay? So, ano yung masasabi niya? Samantala, eto na. Grabe, Si dating gobernador, dating mayor ng Narbacan sa Ilocos, Chavit Singson, ang laging may sinasabi at nagpakanapan ng rally para pabagsakin si Pangulong Marcos dahil daw sa korupsyon. Ito ngayon ang nangyari, baligtad. Siya yung kinasuhan ng plunder o pandarambong 150 to 100 million ang pinag-uusapan. Overpriced daw ng pagbili ng property nung siya ay mayor ng Narbacan. Bayan ng Narbacan. Narbacan ba tawag dyan? Narbacan o Narbacan? Dyan sa Ilocos. Mga Ilocano ang complainant before Office of the Ombudsman. Plunder po yan kasi lampas sa 50 million. Plunder law, 50 million. Above, plunder na po ang kaso. Pagka yan ay may probable cause, abat na inaresto, wala akong non-bailable yan, kulong talaga.
So si Chavit Singson ngayon ang kinasuhan ng korupsyon. Siya yung nagsasabi na korap itong gobyerno ni Pangulong Marcos. Galit siya sa Marcos administration dahil marami siyang business at hiniling na posisyon sa gobyernong ito hindi na ibigay sa kanya. Kung anong dahilan hindi ko alam. Pero after na hindi siya makapaghintay ng mga pwedeng ibigay sa kanya na negosyo at posisyon, abay bumanat na. Nag-organize pa ng rally. At korap daw itong gobyernong ito, dapat daw palitan. O, kita mo, ay binalikan siya ng mga taong natutulog. Sabi nung attorney, Corredo ba yun? Babae. Matagal na daw yung isong yan. Hindi lang sila makapagdemanda kasi malapit kay Gloria, malapit sa Aquino, at malapit din daw kay Duterte si Chavit. Pero ngayon, nung unang mga taon ay malapit kay Marcos, Pangulong Marcos, pero ngayon ay himiwalay na, kaya daw naglakas ng loob sila na nanggaling ng Ilocos, nagpunta ng Office of the Ombudsman at nag-file ng kaso. Ayun ang sitwasyon. So sa kabibintang ni dating Governor Chavit na korap ang gobyerno, siya ngayon ang binalikan ng mga taong natulog ng ilang panahon dahil sa takot. Nagsalita na. At ngayon ang sabi ng Ombudsman, titingnan nila ito. Titingnan nila ito. Titingnan. Susuriin. Yan naman trabaho ng Ombudsman. Mag-evaluate ng dokumento at kung merong ebidensya, ipapile ang kaso. Dahil yan ang trabaho ng tanod bayan or ombudsman na ang kaso ay patungo ng sandigang bayan. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ano nga ba ito? Mukhang konektado ba talaga? Ang Diskaya family, meron nga bang tie-up ang Diskaya family sa Go family? Yun hong pamilya ni Senador Bongo dahil hindi naman idinideny na merong construction company ang kapatid at parents ni or yung father ni Senador Bongo. Ay lumabas na ilang araw pinag-uusapan, meron daw di umano. Totoo kaya ito? Hindi ko rin alam. Na may tie-up ang Diskaya at Go family sa mga kontrata sa gobyerno during Duterte administration. Mukhang nag-umpisa pa yata itong kailang relasyon ito na ugnayan kung totoo doon pa sa Davao. Dahil alam naman natin ng Diskaya ay nag-umpisa sa mga local project, especially sa Davao, at nung maging presidente si Digong Duterte, 2016, doon nag-umpisang sinakapasok sa national government sa DPWS. Inamin yan on record. Kaya 2016, sisimulan ang corruption dahil kaya yan din ang inuutos ni Pangulong Marcos 2016 to 2025 ang dapat investigasyon para malaman kung gaano kalawak, sino-sino ang sangkot at magkaanong pera ang dapat maibalik, dapat mabawi ng ating pamahalaan sa mga posibleng may kinalaman dito.